ho, alam naman natin na mula pa lang nung si tatay ay pumanaw, yung kanya pong kaluluwa ay nasa piling ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Hebreo, mapapansin niyo po ron, meron po sinasabi ron na cellphone, mama. yamang nililigid tayo ng makapal na saksi. Ang isa po sa pagkaunawa po roon, ang saksi tinutukoy ay yung mga nauna na namatay. Kaya ang katotohanan po noon ay ganito. Sa isang pag-intindi po sa Biblia, si tatay nandun sa piling ng Panginoon, kayo pong pamilya niya parang nasa isang malaking screen po kayo at pinagmamasdan kayo. At siya po yung para magbibigay sa inyo ng lakas na mabuhay kayo ng maayos, tapusin nyo ng maayos yung buhay nyo sa lupa, ano yung binigay sa inyo para yun po yun, siya yung magbibigay po sa inyo. So, tayo po ay manalangin saglit sa Panginoon. Dakilang kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa kabila ng lahat, sapagkat alam namin na walang nangyayari sa aming buhay na hindi nasa ilalim ng inyong kapahintulutan. Kahit nga po ayaw nyo mangyari ito, Panginoon, ay nakapailalim na po kami sa pangyayari sa paligid at bahagi po ng buhay po namin sa lupang ito ay ang pumanaw dahilan po sa ginawa ng aming mga ninuno noong unang panahon. Dalangin po namin, Lord, ang sandali ng aming pong pagbabasbas. Gabayan po ninyo kami, kayo po ang maitaas, Panginoon. Po Ama, ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Sa awit po, aklat ng awit, kabanata 89, talatang 48, sinong tao ang mabubuhay at hindi makakaranas ng kamatayan? Sino ang makapagliligtas ng kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng kapahamakan? Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At dito po sa awit, sabi po rito, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga anak. Kaya yung nangyari po kay tatay, mahalaga po yan sa Panginoon. At nakita na po natin na may sinabi po rito, ang tao ay mayroong tinatawag na takdang kamatayan. Ano po? So dumating na po yung pagtatapos ng buhay ni tatay dito sa lupa. At nakita naman natin kung paano po siya namuhay. Marami po siyang magandang alaala na iniwanan po sa inyo. Yan po ang inyong pagyayamanin. Ngayon po, bahagi po ng ating ritual ay tingnan natin ang ilang mga makapagbigay pa po ng aliw sa inyo at siguruhan mula po sa pangako ng ating Panginoon. Ano po? Dito po sa awit 14:1-6, sabi po ay ganito, huwag magulumihana ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang nagsasalita po dito ay ating Panginoong Jesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi totoo ito, sinabi ko sana sa inyo, ako ay pupunta roon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kung ako'y pumaroon na at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay malalaman nyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ko. So dito po sa talatang ito, ang bawat tao ay pinaghahanda ng Panginoon ng tirahan sa piling ng Ama. Kaya si tatay, ipaghanda po siya ng tirahan doon at nasumpungan po siya, nananampalataya, nandun lang po siya sa kanyang tirahan. Naniniwala po tayong higit na mas maganda yung kaysa sa tirahan din sa lupa. Kasi po dito, may panganib, meron pong kamatayan. Doon po ay wala ng sakit, wala na pong dusa, wala na pong kamatayan. Ano po? Tatawagin ko po isa sa amin sa predikador. Dito po ang Brother Joel. Babasahin niya po ang isang talata po dito. Ito naman po ay pangako po ng Panginoon. Ano po ang mangyayari? Ano po ang mangyayari kay tatay sa darating na mga panahon? Di ba sa atin kasi, pag namatay na, sabihin natin, paalam kasi hindi na natin makikita. Pero dito po mula po sa Biblia, sinabi po ito ni San Pablo, tingnan po natin kung ano mangyayari
pagkatapos ng muling pagbabalik ng Panginoon sa kalagayan ni tatay na ihahatid natin sa pansamantala niyang hantungan. Dito po sa unang Tesalonica, kabanatang 4. Ayan. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, ang mga kapatid, tungkol sa mga tutulong, upang kayo huwag mga tibay, na gaya ng mga bag na walang batas. Sapagkat kung tayo'y nagsisipalatayang si Jesus ay mamatay at mabuhay na matuloy. At kaya hindi naman ang nagpapatulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na iparaan lang sa pagkalit ng Panginoon ay hindi mga una sa anumang paraan sa natutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng aganghel at may trumpeta ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na matuloy. Kung magkagayon, tayong mga bubuhay sa nakatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo pagkailanman. Kaya mga baliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Nakita po natin ano po ang mangyayari kay tatay. Kung hindi niyo po napagtunan ng pansin, nung pagkakit po ng ating Panginoong sa Kristo, matapos siya mabuhay mula sa mga patay, sabi niya po muli po siya babalik. At sa kanyang pagbabalik, ay bubuhayin niyo po ang mga namatay na nananalig sa kanya. Yan po ang sinasabi po rito. Pagkatapos yun daw po mga buhay pa, ay isasama sa mga binuhay upang salubungin sa iyong papawilang Panginoon. Kaya po yung katawan ni tatay na yan, pag hindi pa bumalik ang Panginoon sa loob ng 5 taon, yan po ay babalik sa lupa. Makikita niyo po na magiging alabok po yung kanyang katawan. Matitira po doon sa kanyang libingan ay yung buto, yung buko, hindi po yan natatapos. Pero ang pangako po rito, yung pong katawan na yon na naagnas at nabalik sa lupa, muli po yung bubuhayin. Yan po kasi ay hindi po napagtutunan ng pansin sa mga simbahan. Kasi nga po, hindi naman natin masyadong pinapansin yung minsan yung mga iniaaral. Di ba? Ngayon, dito po sa Biblia, si San Pablo po ang nagsalita po nito, sabi niya, huwag tayong masyadong magdalamhati tulad ng taong walang pag-asa. Kasi po yung walang pag-asa, wala silang alam na bubuhayin yung mga patay. Ngayon po, dito po, sabi po rito, ay pagbalik ni Kristo, bubuhayin yung mga patay na nananalig sa Kanya, mabubuo yung katawang lupa, ibabalik yung kaluluwa, pagkatapos po, yung mga buhay pandadagnan, isasama sa mga binuhay, upang salubungin sa iyong papawilang Panginoon. Sa gayon ay makakasama niya tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo ng mga salita sa isa't isa ito. So, dito po ay kukuha po kayo ng bulaklak. Yan. Ang gagawin niyo po dyan sa bulaklak na yan, hawakan niyo po yan, bawat pamilya, kasi lalagay niyo po din sa ibabaw. Ang una pong gagawin ninyo ay, Panginoon, salamat po sa pagpapahiram mo sa amin sa buhay ni tatay, ng asawa, biyanan, o kaya po mga apo. At kasabay po niyan, ay pagtanggap ng maluwag sa puso. Kasi po mahirap yung may bigat, di ba? Na ang Diyos na po ay pinahintulutan niya mangyari po kay tatay yan, kahit di niya po gusto yan. Eh, sasabihin po natin sa Panginoon, Lord, tinatanggap namin ng buong puso na ito na talaga ang kalagayan po ni tatay, ni Lolo. Yan po yun. So yan po, lalagay niyo po yan. Mamaya lalagay mo kay tatay. Kakanta po tayo ng isang awitin. Alam niyo po, kinakanta yun sa simbahan. Hawak mo lang, hawak. Alam niyo po siguro yun. Bagamat kinakanta po yun sa service, pero kakantay po natin dito. Nakalagay po doon, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba? Tayong lahat ay tingin po ng Diyos na kapiling niya. Yan. As well, ilalagay po yan. Isuot mo yan. Isuot mo. Sabay ko ng Diyos. Sabihin sa Panginoon, kahit hindi po malakas, kahit po sila, Lord, salamat po sa buhay ni tatay. Pinagkakatiwala na po namin siya sa inyo. Yun po yun. So, sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muli siyang mabubuhay. So, yan po yun. Abitin po natin,
walang sino man nabubuhay, lalapit po kayo, ilalagay niyo po yan. At pagkatapos po, kasabay po ng dasal na prayer, ay pasasalamat at paglalagak ng inyong tatay sa ating Panginoon. Sige po, nakakalam po, ready po natin na ilalagay po niyo. Hindi pa niyo alam, kami naman po, awit po natin. Tayo po ay Hawak mo, hawak mo. Hawak mo. ang sino man ang Nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Sige, manawin. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos. Makapiling ka. Tayong lahat ay may pananagutan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ng Diyos na kapiling ka. Nadalangin po natin kayo sa mga pamilya. Tayo po ay pumibig sa saglit. Tayo po ay manalangin. Bigyan po natin si Brother Joel na mag-pray po sa inyo. Sige po. Tayo po nanalangin. Aming Diyos, hindi po ay supuri at sumasamba sa iyo sa bagay ito. Sabi Panginoon, ang aming pong dalangin, Panginoon, ang aming mga kapatid ko ngayon, nilaliwan po ni Tatay. Dalangin po namin sa inyo, Panginoon, yung pakaliwan ng mga Espiritu, ang sabi Panginoon na yung kamalagi sa kanila. Ito hayaan, Panginoon, sila yung kalakas ng lungkot ng pangungulila. Hindi, Lord, yung pong kaaliwan na nagaling po sa inyo, ang kapatid kong namaranasan. Samahan po sila, Panginoon, sa mga panahon po, Panginoon, sila pinalulukot. Hindi, Panginoon, sa panahon po sila pinalulukot. Panginoon, sa ito namin po pagkakagawin, alam po namin, Panginoon, na ikaw yung magbibigay ng kaaliwan sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano pa? Pa. Yamang niloob ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ayon sa maalam niyang katadhanaan na pamanhingahin na si kapatid Ruben Valiente, ating ilalagak ang kanyang katawan sa lupa, lupa sa lupa, alabok sa alabok, habang ating hinihintay ang pagkabuhay na magbuli ng mga patay sa ating Panginoong Kristo. At narinig ko ang santinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon, oo, sabi ng Espiritu, upang sila'y makapagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, kami po ay kumikilala na sa inyo pong kapangyarihan upang hindi na po maghirap si Tatay Ruben. Naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa kanyang lupang katawan at pinahiram mo siya sa amin ng mahabang panahon sa kanyang pamilya. Marami po siyang mga ginawa na kung saan ay inaani ng kanyang sambahayan. Panginoon, alam po namin na siya ay masaya na sa iyong piling. Siya po ay inaaliw na. Pagkat ipangako po kayo na ang sumampalataya ay mapapasa inyong piling. Amin pong pinangahawakan na mangyayari kay Tatay Ben ay isang araw, Panginoon, sa inyong pagbabalik ay muli niyo siyang bubuhayin at isasama sa kanyang sambahayan upang magsama-sama kaming lahat sa inyong kaharian. Ngayon po ay kinikilala namin na nasa niyo siyang piling at siya po ay dumadanas ng kaaliwan at habang po siya ay kanya pong sisikapin na matyagan, Panginoon, at tingnan, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. Umaasa po kami na sa kanyang pansamantalang pagkawala ng presensya dito sa lupa, kayo po, Panginoon, ang papalit
At silang mga mag-anak, Panginoon, ay magmamahalan. Kanila pong kakalingain ang kanilang nanay. At ito po ay gagawin nila para sa pagpapahalaga nila sa kanilang ama. Tulungan mo pong sila na magkakapatid ay magmahalan, magtulungan. At ang mga buong mag-anak, Panginoon, dalangin namin na patuloy niyong iingatan at pagpapalain. At sa umaga pong ito, ay dadali namin ang labi ni Tatay Ben sa kanyang pasamantalang hantungan. Inihiling namin ang inyong patnubay at sa pamagitan po ng iyong lingkod ay igawad mo ang iyong basbas sa mga taong naririto. Sumaating lahat ang mayamang pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang patuloy na pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at ang pagbibigay ng lakas at kaaliwan ng Espiritu Santo maranasan ng buong sambahayan sa panahong kasalukuyan at sa mga panahong darating. Sumainyong lahat ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Awitin po natin, To God be the glory po. Awitin po natin ito. Tapos po magkuklas ng prayer si Jack Maligi. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Tayo po ay manalangin. Kinikilala namin aming Panginoon ang iyong pong pagsama sa aming kalagitnaan. Kinikilala po namin aming Ama, ang iyong pong Panginoong patuloy na pagsama sa pamilya, ang patuloy po na pag-alim, at umaasa kami, Panginoon, na sa mga oras na ito, kayo po ang patuloy na umaakap sa bawat isa sa kanila. At sa umagang ito, aming Diyos, sa paglabas po ni Tatay sa kanilang tahanan, upang ihatid po siya, Panginoon, sa pansamantala niyang hantungan, nagtitiwala kami, Lord, na patuloy mong sasamahan ang kanyang buong sambahayan upang maranasan, Panginoon, nila ang iyong patuloy pong pagyakap. Ama, salamat po ng marami. Umaasa kami, O Diyos, sa iyong patuloy pong provision sa bawat isa. Sa iyo po ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri, ang lahat po, Panginoon, ng pagdakila ay pinagkakaloob po namin sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Po, magandang umaga po sa lahat. Alam niya. Man, Tapos na pala yun. Ilang minuto na yun. Doon mo na abang. Doon na. Huwag makasabay sa akin, ha? Ta. Ha? Oo, alam niya ta. Ito po yung pangalan. Hello po. God bless po. Ihatid po namin si Tatay sa kanyang pong pasamantalang hantungan po. At manalig po tayo sa pangako po ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik po, uli po bubuhay si Tatay. Ano po yun po ang pangako ng ating Panginoon. At siya po ngayon ay pinagpapahinga ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. God bless po sa inyo. Pumanatag po kayo na si Tatay po ay nasa payapa po. Ingatan po kayo ng Lord po dyan. Ako kukuha nun. Salamat po, Pastor.
Paalam, tatay. Sana